Nagbibigay na po tayo ng maliit na image ng Our Lady of Lazaret. Bawat misa, nagbibigay po tayo. At sa dami ninyo, pinagdadasalan ko talaga kung sino bibigyan ko. Sa simula ng misa hanggang mamaya, tinitingnan ko kayo, hanggang sa komunyon, pinagdadasalan ko kung sino bibigyan ko sa inyo. Kaya hindi porke kaibigan ko, hindi porke kakilala ko, bibigyan ko. At hindi porke nagpapakyut ka, bibigyan kita. Ako, bigyan mo. At hindi porke manghingi ka, bibigyan kita. Hayaan mo, hintayin mo, na pagbigyan ka niya. Tinatanong ko nga po lang yung pangalan ha, tapos nilalagay ko yung dedication sa ilalim nito. Basically, ang sinasabi ko, sinusulat ko, God loves you, mahal ka ng Diyos. Tapos may pirma ko at date ng araw na ito. And wonder of wonders, kaya sabihin ko sa inyo produkto ng dasal Ilan yung nakausap ko? Hindi ko nakausap lahat. Kailan lang nagsimula yung gawain na ito Pero sa 3 nakausap ko, ang sabi ng isa, Father, nanggigilid pa luha, lalaki, salamat. Ang tagal ko na pong pinangarap makabili nito. Hindi po ako makabili kasi kulang lagi pera ko. May pinaglalaanan din naman po ako. Sabi nung isa, Father, birthday ko ngayon. Salamat. Malayo po ako sa pamilya ko. Akala ko ito ng pinakamalungkot na birthday ko. Si Jesus, si Mama Mary, ibang magregalo. Akalain yung kahit wala ng aking pamilya, kasama ko pala siya. Salamat, Father. Salamat. Chamba? O, ito pa. Sabi nung isa, Father, naghihingalo po ngayon yung kapatid ko, nag-aagaw buhay. Nandun na po lahat. Ako na lang po ang hinihintay ng kapatid ko. Hinahanap daw po ako. Ang sabi ko, ate, magsisimba muna ako, darasal muna kita. At nung maabutan ko po yung last part ng susundang misa, nagbigay nga po kayo ng image ng Our Lady of Lazaret. Father, pinagdasal ko. Sana sa misang ito ako ang bigyan para mabigay ko sa kapatid ko bago man lang siya mawala sa mundong ito. Sinong mag-aakala na ako ang bibigyan mo? Kinilabutan talaga ako. Lalo na nang ipakita niya sa akin ang picture na ito. Naabutan niya ang kapatid niya at nawala sa mundong ito ang kapatid niya, hawak-hawak, katabi, kasama ang imahe ng mahal na ina. Ano, tsamba? Hindi. Para sa akin, God truly listens. Ang Diyos ay talagang nakikinig sa atin. Kaya nga sabi niya, hindi pa kayo humihingi. Alam ko na. Bakit? Kasama natin siya. He is with us. Really present in our lives. Kahit minsan, hindi natin nararamdaman o nakikita. Bakit? Si Abraham ba, naramdaman o nakita na mayroong substitute na tupa na ilalagay ang Diyos in place ng kanyang anak na si Isaac para hindi na ito isakripisyo? Hindi. Kaya nga, dun sa long version, nagtanong ang kanyang anak, Tay, nasaan ang tupa? Nasaan ang alay? Wala silang makitang tupa. Ano ang sabi ni Abraham? God will provide. So, nasaan yung tupa? Nang sasaksakin na ni Abraham si Isaac, nandun na lang. Ano magic yun? Hindi nagmamagic ang Diyos. Kumikilos ang Diyos. Gumagalaw ang Diyos. Gumagawa ng paraan ng Diyos. Kaya hindi ka labisang sabihin, imagine, habang umakyat sa bundok ng Moriah, ang mag-ama sa isang side, nandun sa kabilang side, ang tupa, pinapaakyat ng Diyos hanggang sa mag-abot na sila sa tuktok. Kahit hindi mo nakikita, may ginagawa siya. Manalig ka. Kaya napaka-very meaningful din yung sinabi ni St. Paul sa ating ikalawang pagbasa, God is for us. Ang Diyos ay panig sa atin, kakampin natin para sa atin. Hindi sinabi ni St. Paul, God is with us. Bagamat yan ay obvious na alam natin yan, God is with us. Pero siguro alam ni St. Paul na darating din ang pagkakataon, pagdududahan natin, is God really with me? Kasama ko ba talaga ang Diyos? Bakit hindi ko nararamdaman parang wala siya? Kaya ang sabi ni St. Paul, God is for us. Kakampin natin. Anong ibig sabihin nun? O diba, kung meron kang isang napakatalik na kaibigan o kaya isang napakabait, napaka-faithful na partner, kahit wala siya sa tabi mo, kung nasa saan man siya, panatag ang kalooban mo sapagkat siya'y para sa iyo. Kakampi mo. Amen? So dapat ganun din ang ating maging pakiramdam sa Diyos.
Kahit minsan di natin siya ramdam na kasama, bagamat nandyan siya, maniwala tayo because He is for us. Kakampi natin, para sa atin, pabor sa atin. May ginagawa siyang mabuti para sa atin. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito, lalong-lalo na sino man narito na dumaranas ng matinding problema ngayon sa buhay. Because St. Paul says, if God is with you, who can be against you? Hebrews 11 verse 16, and I quote, "Without faith, it is impossible to please God." Kung wala daw tayong pananampalataya sa Diyos, imposible na mapangiti natin siya. You see, kapag tayo magpapangiti ng tao, ng kapwa natin, ang isang basic tip dyan, hanapin mo ang kiliti niyan. O diba? May mga taong ang kiliti ay papuri. Purihin mo ang itsura, ang damit, ang ginagawa. Ganda-ganda mo naman, sister. Ay, bagay na bagay sa iyo. Ang galing-galing naman, ang sipag-sipag naman. May mga taong ang kiliti ay pagkain. Masarap na inumin. May mga taong ang kiliti ay yung crush nila. Hindi naman sila kinikiliti ng literal talaga. Kumbaga pag nakakita nila yung crush, napapangiti sa kilig sila. At marami ang kiliti ay pera. Bigyan mo ng pera, mapapangiti mo na. Mientras malaking pera, malaking halaga. Nako, asahan mo. Kasama pati mata. Sisingkit na. Kasi ang tawa at ang ngiti hanggang tenga na. Anyway, pagdating sa Diyos, tandaan po natin, isa lang ang nakapagpapangiti sa Kanya. Isa lang ang dahilan upang matuwa siya, ang pananampalataya ng tao sa Kanya. At yan po ang makikita natin sa ating mga pagbasa. Sa ating unang pagbasa, sigurado ko, nangiti ang Diyos kay Abraham. Kasi, inialay ni Abraham dahil sa kanyang pananampalataya ang anak niya sa Diyos. Ang kaisa-isang anak niyang si Isaac. Alam po ninyo, it pleases God kapag tayo humihingi sa Kanya. Kasi ang ibig sabihin nun, sumasampalataya tayo sa kabutihan niya at yun naman din ang sabi niya, humingi kayo at kayo'y aking bibigyan. Pero alam niyo po ba, ang mas nakapagpapangiti sa Diyos, ang mas nakapagpapatunay ng ating pananampalataya sa kabutihan niya, hindi yung kapag tayo may hinihingi sa Kanya, kundi yung kapag tayo ay may binibigay sa Kanya na hinihingi niya. Don't get me wrong. Ang Diyos ay walang kailangan, perpekto siya. Diyos siya. Kaya kapag meron siyang hinihingi sa atin, tandaan natin, hindi yun para sa Kanya, kundi para sa atin pa rin talaga. Because He wants to be number one in our lives. Hindi kailangan ng Diyos si Isaac. In fact, kahit wala si Isaac, matutupad pa rin niya ang kanyang pangako kay Abraham. But God wants to be number one in Abraham's life. Marami siyang bibigay kay Abraham na blessings. Yun naman ang covenant na binitawan niya. Bibigyan kita ng lahi or maraming blessings. For that matter, sindami ng mga bituin sa kalangitan at sindami ng mga buhangin sa dalampasigan. Gusto lang makatiyak ng Diyos na sa dinami-dami ng mga blessings na ipinagkakaloob o pagkakaloob niya kay Abraham, siya ang manatiling number one. Same thing with us. We have our own Isaac. Merong mga tao, merong mga bagay, merong mga relasyon, negosyo, trabaho, ano man yan na napakahalaga para sa atin. Walang masama dyan. Regalo ng Diyos ang lahat ng yan. Dapat nating pahalagahan. Pero dapat, siya lagi ang number one. And so ang tanong, sapagkat mahalaga sa atin ang lahat ng yan, are we willing to give them up kung kinakailangan for the sake of God? Yun ang tanong sa atin. At yun ang gustong masigurado ng Diyos. Yung
pahalagahan natin ng mga blessings, yes. Pero yung hindi tayo mag-cling sa blessing, na makalimutan natin na siya ang source of all blessings. Mga kapatid, makatutulong sa atin yun sapagkat in that way, kung ang Diyos ang talagang laging number one sa buhay natin, mawala man ang kahit sino, mawala man ang kahit ano, mawala man ang kahit anong pagkapala, hindi tayo masyadong mag-aalala. Bakit? Kasi alam natin, ang Diyos ay hindi nawawala. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Ang kailangan mo ngayon, ano man ang hinihiling mo ngayon, ano man ang concern mo ngayon, napakaliit na bagay lamang ito kung ikukumpara sa naibigay na ng Diyos sa iyo. Ang Diyos ay hindi kuripot. Tayo ang kuripot. Yes, we rejoice, but not always. Yes, we pray, but just sometimes. Yes, we give thanks, but just for some things. Hindi ko lang alam kung maiinis ako. Sabi niya, mood ko. Minsan masungit, minsan mabait, minsan may toyo, minsan tahimik. Depende kung sino ang sasanib. Parang ako pinatatamaan nito. One time ay na-introduce ako ng isang kaibigan sa isang brand ng yogurt na talaga namang masarap. Pero nakatatawa kung papaano niya sa akin ito ipinakilala. Kasi sabi niya, Father, blowout kita sa isang napakasarap na yogurt. Sabi ko saan? Tara doon sa ilaw-ilaw. Ilaw-ilaw. Basta Father, sumunod ka na lang. Nang pagpunta namin doon sa sinasabi niya, pila talaga. And when I tasted it, masarap kasi talaga. Kaya pila. Yun nga lang, hindi ilaw-ilaw ang pangalan ng yogurt. Yaw-yaw. Pareho lang yun, Father. Pareho naman sa huli may aw. Ganon. Sa bagay, ako nga nung una, ang basa ko dyan, lawlaw. Totoo. Pero hindi na yun ang mahalaga. Ang mahalaga, ako inilibre niya. And more than that, he shared with me the joy he experienced, he felt when he first tasted that yogurt. And that meant a lot. Yung ibinahagi niya sa akin yung kanyang kagalakan nang ang yogurt na yan ay una niyang matikman. By the way, try nyo rin yung red mango. Sarap din. Sinasabi ko sa inyo, makakalimutan ninyo na hindi pa kayo nagbabayad. Kaya magbayad muna kayo, lalo na kung wala namang maglilibre sa inyo. Seriously, ganon ang tendency natin para sa isang magandang karanasan. Gusto natin ibinabahagi yan. Inirekomenda natin sa iba ang napanood nating magandang pelikula. Sinasama natin ang ating pamilya sa magandang lugar na atin nang napuntahan. Inaaya natin ang ating mga kaibigan para kumain sa restaurant kung saan may mura at may masarap na pagkain tayong natikman. Pinasusubukan natin sa nalaman nating may sakit, nang naging sakit din natin, ang gamot na para sa atin ay nakapagpagaling. Ganun talaga ang kagalakan. Sineshare talaga yan. Narinig po natin sa ating ikalawang pagbasa, lalo pat ngayon ay linggo ng kagalakan. Ang kagalakan ni San Pablo at kung ano ang paraan para yan ay ating makamtan. Ibinabahagi niya sa atin ang kanyang kagalakan, siyempre, pati na ang paraan upang yan ay ating makamtan. Ano ang sabi niya? Rejoice always, pray without ceasing, and give thanks in everything. Nasa unang dinig, parang imposible. Especially with those words, always, without ceasing, in everything. I mean, pwede tayong magalak, pero hindi sa lahat ng oras. Pwede tayong magdasal, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Pwede tayong magpasalamat, pero papaano kapag hindi na maganda ang sitwasyon? At tulad nito, papaano kung clown ka sa isang party? Habang nagpe-perform ka, may sumigaw, alam ko na yan! Napanood ko na yan!
O kaya, yung malayo pa ang sahod mo, pero paubos na ang pera mo. O kaya, yung nag-trash talk ka na sa mga kalaban mo sa video game. Akala mo panalo ka na nang mag-comeback pa sila. O kaya, nang mag-joke ka sa GC, pero sin mode lang sila. O kaya, yung gusto mong gumanda, pero yung nag-makeup sa'yo, pinapakit ka. O kaya, yung nakabili ka ng napakamahal na pagkain, pero hindi mo naman makain. O kaya, yung ikaw ay antok na antok, pero kailangan mo bang pumasok? O kaya, may putok yung katabi mo, pero hindi ka makapagreklamo. May dagdag pa ako. Yung nagiba mo na, yung isang pader sa kusina ninyo para magkasya yung refrigerator, pero hindi ka nanalo sa raffle. You see, hindi pa kasama dyan yung matitindi nating mga problema. May nagkasakit, may naghiwalay, may problema sa bahay, may namatay. I mean, yun eh. How can we rejoice always? How can we pray without ceasing? And how can we give thanks in everything kapag yan ay nararanasan natin? May magandang idinugtong si San Pablo kung papaano natin magagawa ito. Hindi natin ito kayang gawin sa ganang kakayanan natin. Kaya ano ang sabi niya? Ganito, mas maganda sa Ingles, mas diretso. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in everything, for this is the holy will of God for you in Christ Jesus. For this is the will of God for you in Christ Jesus. Ibig sabihin, ito ang gusto ng Diyos na gawin natin. At dahil ito ang gusto ng Diyos, tutulungan tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. You see, nasabi natin kanina, kaya mahirap na laging magalak, laging magdasal, laging magpasalamat, sapagkat makararanas tayo ng problema, pagsubok, paghihirap. Papaano kung sabihin sa atin ng Panginoon, ako ang bahala sa lahat ng iyan para sa iyo. Ako ang bahala sa lahat ng iyan. Papaano kung sabihin sa atin ng Panginoon ngayon, yung sinasabi niya sa mga mahihirap, sa mga may pusong sugatan, sa mga nakabilanggo sa ating unang pagbasang napakinggan, nabibigyan niya tayo ng kagalakan, ng katiwasayan, at lalong-lalo na ng kalayaan mula sa sino o ano pa bang nag-aalipin sa atin sa kasalukuyan. Hindi kaya maging mas madali para sa atin yung rejoice always, pray without ceasing, and giving thanks in everything na yan? Oh, Father, magiging madali sa akin yan. Pero ano ang kasiguraduhan na ako ay kanyang tutulungan? Ano ang sabi ni St. Paul? In Christ Jesus, sa pamamagitan ni Jesus. Minsan daw ay mayroong isang pare na galing sa isang may kayang pamilya. By the way, ito ay totoong istorya, honestly. Nakalimutan ko lang yung mga detalye niya. So, yung pamilya, actually ng pare, ang may-ari ng isang lupa sa isang diocese, kung saan pinaplano ng diocese na sana magkaroon ng simbahan o kapilya. So si bishop na nakasasakop dun sa diocese, kinausap yung pare na kung po pwede, pakiusapan niya ang kanyang pamilya, kaya naman sila, lalo tigit ang kanyang ama at ina, para i-donate na lang sana yung lupa. And therefore, para makapagtayo ng simbahan at kapilya. Sumunod yung pare. Alam po ninyo, ang bilis! My God! Ang mga magulang ng pare. At ang ganda nung sinabi ng mga magulang ng pare kay Father, nang hinihingi ni Father yung lupa para mapagtayuan ng kapilya at simbahan. Anak, kung ikaw na pinakamamahal namin, naibigay namin, lupa pa ba? Anong sabi sa atin ni St. Paul sa Romans 8:31-32? Anong masasabi niyo dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makalalaban sa atin? Kung hindi niya naipagkait sa atin ang kanyang anak, sa halip ay ibinigay niya sa atin, sa ating lahat, ano ang hindi niya kakayaning ibigay
sa atin. So that's it. Brothers and sisters, anuman ang kailangan mo ngayon, anuman ang hinihiling mo ngayon, anuman ang concern mo ngayon, napakaliit na bagay lamang ito kung ikukumpara sa naibigay na ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ni Kristo. At anuman ngayon ang problema mo, ang gumugulo sa iyo, ang gumugulo sa kapayapaan mo kung bakit hindi ka makapagpasalamat, hindi ka makapagdasal, hindi ka maggalak lagi, napakaliit na bagay lang din ito kung ikukumpara sa nagawa na ng Diyos para sa iyo sa pamamagitan ni Kristo. Remember that, para sa iyo, kahit mula sa kamatayan, nakakuha ang Diyos ng biyaya ng pagkabuhay. Ano ang hindi niya kakayaning gawing biyaya sa iyong buhay kahit pa ang mga problema mo sa buhay? If He can create something out of nothing, if He created this world out of nothing, paano hindi siya makakagawa ng anumang blessing even from our problems and suffering? Again, only if we will trust God. What He had done, what He is doing, and what He will still do for us in Christ Jesus. Tandaan po natin, ang Diyos ay hindi kuripot. Tayo ang kuripot. Yes, we rejoice, but not always. Yes, we pray, but just sometimes. Yes, we give thanks, but just for some things. Hindi malubos ang ating kagalakan sapagkat ang Diyos ay hindi natin lubusang mapagkatiwalaan o pinagtitiwalaan. Kaya the most, ang nararanasan lamang natin ay kaligayahan. Marami sa atin dito, ang pag tinanong mo, okay ka ba? Masaya, masaya, masaya. Pero tandaan natin, iba yung kagalakan. Yung kagalakan kasi, kahit may mga problema, and I mean mabigat na problemang maranasan, hindi matitinag ang kaligayahan pagdating sa kagalakan. Pagdating kasi sa kaligayahan lang, yan ay nakadepende sa tao lang, nakadepende sa bagay lang, nakadepende sa sitwasyon lang. Kapag kasama ko ang taong ito, kapag meron ako ng bagay na ito, kapag maganda ang sitwasyon, masaya ako. Pero hindi yun ang kagalakang sinasabi dito. Kaya nga, rejoice always. Pray unceasingly. In everything, give thanks. Ibig sabihin, kahit mawala yung tao, mawala yung bagay, kahit yung sitwasyon ay hindi maganda, nagagalak pa rin tayo. At yan ay kung talagang nasa buhay na natin si Kristo. And so, kung sa tingin natin mga kapatid, masaya lang tayo ngayon, sana we crave for more. Hindi lang ito ang gustong ibigay ng Diyos sa atin. Maliwanag ang kanyang sabi sa 1 Corinthians 2 verse 9. Hindi pa nakikita ng mga mata, ni naririnig ng mga tainga, ni sumasagi sa isip ng tao ang mga magagandang bagay, dakilang bagay na ibibigay ng Diyos sa kanyang mga minamahal at sa kanya'y nagmamahal. Kanina, pag-open ko ng group message naming magkakaibigan, mga kaibigan kong nakakakilala sa akin, ito ang pagbati nung isa. Hindi ko lang alam kung maiinis ako. Sabi niya, mood ko, minsan masungit, minsan mabait, minsan may toyo, minsan tahimik. Depende kung sino ang sasanib. Parang ako pinatatamaan nito. So, kanina ko lang na-receive ito. At para bang eye-opener sa akin, Father, hindi pa yata talaga sa'yo sumasanib si Kristo. Yung totoong sanib, ha? Yung hindi umaalis na pagsanib. Wala pa yata talaga sa buhay mo si Kristo. Kasi minsan, pag pangit ang sitwasyon, nalulungkot ka pa. Pag hindi maganda ang pangyayari, tinotoyo ka pa. Kapag hindi maganda ang nakikita mo, na-stress ka pa. Kasi hindi dapat ganon. Ibig sabihin nun, wala pa sa buhay ko ang kagalakan talaga ng Panginoon. And I should be very mindful of this. Kasi darating at darating ang pagkakataon na hindi lang yung mga nararanasan kong stress ngayon ang mararanasan ko. Hindi lang yung mga problema ngayon ang nararanasan ko, ang mararanasan ko. May mga mas mabibigat pa dito. Pag dumating yon, dapat nasa akin na talaga ang kagalakang dulot ng Panginoon. Lahat tayo naginip. May panaginip na masaya, may panaginip na malungkot, may panaginip na maganda, may panaginip na pangit, may mga panaginip na nagkakatotoo. Sino dito
yung nanaginip na umiihi, paggising, alam na. Sino? Taas kamay. Ang lagay ba, ako lang? Ako lang ang aamin? Naku, ewan ko sa inyo. May mga panaginip naman na hindi nagkakatotoo. In fact, mas marami ito. Kaya nga, bago pa mauso yung mga prank-prank na yan, it's a prank! Matagal na tayong napaprank ng ating mga napapaginipan. Yung hinahalikan mo na, nihayapos mo na eh. Unan lang pala. O kaya yung natadyakan mo na sa panaginip mo, parang may narinig ka pang aray! Kala mo nakaganti ka na sa kinainisan mo. Nang magising ka na lang bigla sa sampal ng asawa mo, siya pala natadyakan mo. Kaya may mga panaginip na gusto mong ituloy. Yung nagising ka na, matutulog, habulin ko. Kasi maganda eh. Nakatutuwa eh. Parang si Pedro, sabi sa kanyang doktor na kaibigan niya, Dok, alam mo, napaka-strange. Lagi ako nananaginip na nanonood ako ng basketball. Totoo. Lagi. Sabi ng kanyang kaibigang doktor, o sige, bibigyan kita ng gamot para dyan, para hindi ka naman naginip mamaya. Wag muna! Bakit? Sabi ng doktor. Sumagot si Pedro, championship na mamaya eh. On the other hand, may mga panaginip naman na ayaw na nating ituloy. Tulad ng panaginip ng isang babae. Totoo ito ah. Ito yung palitan nila ng text. Sabi nung babae, napaginipan ko si Derek at Ellen. Derek Ramsey ito at Ellen Adarna ito Nag-cheat daw si Derek kay Ellen. At ako yung third party, lol. Nahiya naman ako sa beauty ko. Lol, ako pa talaga. Sa mga medyo may edad na yung lol po ay laugh out loud. Yung tawa ng malakas. Baka kala nyo kasi ulul no? Kaya dapat separate yung Facebook ng mga may edad at saka may mga bata-bata. Tuloy ko. Nag-cheat daw si Derek kay Ellen at ako yung third party. Lol, nahiya naman ako sa beauty ko. Lol, ako pa talaga. Diyos mio, galit na galit sa akin si Ellen. Sorry Ellen, panaginip lang yon. Surprisingly, nag-respond si Ellen Adarna. Oo, talaga si Ellen Adarna ito Sabi ni Ellen, baka pagtulog mo mamaya may part 2 panaginip. Sa part 2, patay ka na sa panaginip mo. Lol, joke. Kaya sagot ng babae, napatawa daw siya ng malakas at saka sinabing, puwisit na panaginip yon, mamaya, pag napaginipan ko uli, lalayuan ko na talaga si Derek. Promise. It is on this regard, yung wonder natin, yung amusement na nararamdaman natin, yung pagkalito, yung maraming tanong na meron tayo sa panaginip, kaya naisip ko, panaginip ang pag-usapan natin. Lalo pat, sa banal na kasulatan, marami rin ang nanaginip. Lalo pat sa banal na kasulatan, walang sinasabi doon na ang Diyos ay hindi nagsasalita sa pamamagitan ng panaginip. In fact, maraming mga personalidad ang nanaginip. And most of these dreams, if not all, have something to do with our salvation history. Sa kaligtasan ng tao. Palagay ko, pinaka maganda na example ay yung narinig natin sa ating ebanghelyo. Kung saan nagpakita ang anghel kay Jose sa panaginip. Natutulog dito si San Jose. Hindi ito panaginip ng gising, Okay? Kung saan in-explain ng anghel kay Jose ang pagdadalang tao ni Maria. Kahit wala itong nakakasiping na lalaki. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Dito rin in-explain kung sino itong Diyos na si Kristong magkakatawang tao. Napakagandang panaginip. Napakabuting panaginip. Panaginip galing sa Diyos. At panaginip na maliwanag. Hindi mo na kinakailangan, ano yun? Ano yun? Di po ba ito ang gusto natin sa ating mga panaginip? Kung mananaginip lang tayo, Lord, yung masaya, yung maganda, yung mabuti. Ayoko yung matatakot ako. Ayoko yung paggising ko, kinakabahan ako. Ayoko yung malilito ako. Gusto ko maintindihan ko. Di ba? Yan yung basic. Mabuti at maliwanag. Kapatid, pwede rin nating maranasan yan sa ating mga mapapanaginipan kung isaalang-alang natin ang dalawang bagay na ito. Ready na ba kayo? Huwag muna kayong matulog. Ito na, sasabihin ko. Baka kayo managinip. Sige. Ang una, batay sa Ebanghelyo, si San Jose ay matuwid. Pag sinabing matuwid, mabuting tao. Laging sumusunod sa Diyos. Laging nagninilay ng salita ng Diyos. Namumuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Kaya ang kanyang panaginip ay
mabuti. Mga kapatid, kahit ito sasabihin ng mga doktor, na usually, madalas, oftentimes, yung ating napapaginipan, ito yung madalas nating ginagawa, sinasabi at disposisyon ng ating buhay habang tayo'y gising. It is what we feed our minds, our hearts, that resurface during our dreams. Kaya nga, kapag gising ka at takot ka ng takot, most likely, magiging nakatatakot ang panaginip mo. Kapag lagi kang masayahin, most likely, masaya ang magiging panaginip mo. Kapag lagi kang galit at bastos, most likely, ganun din ang mapapaginipan mo. Kaya mag-ingat tayo sa kung ano ang ini-stack natin sa isip at sa puso natin. Nevertheless, hindi naman laging ganun, ha? Hindi naman ibig sabihin, pag mabuti kang tao, laging mabuti ang iyong panaginip. At kung masama kang tao, masama rin ang iyong magiging panaginip. Remember sa Bible, may mga Pharaoh, may mga Farao na hindi naniniwala sa Diyos, na nakapanaginip din na galing sa Diyos. Okay? Ang sinasabi lamang natin, most frequently, most likely. Kaya nga, dahil wala namang specific na pattern talaga, although most likely lang yung sinabi ko, kailangan talaga nating maunawaan ng ating panaginip. Kung ito ba'y mabuting panaginip na galing sa Diyos, ibig sabihin, dapat mong pag-isipan. O kung ito ba'y hindi mabuting panaginip, o isa lang sa mga panaginip natin na wala lang, na hindi na natin dapat pang paglaanan, pagtuunan ng kaisipan. Natatanong-tanong ko pa, ano ba yun? Okay? Kasi marami ang mag-feeling expert dyan sa pag-interpret ng panaginip. O kahit sino, tanungin mo, ay, ganito yan, Mare. Nakaw, Mare, ganito yan. Ay, ba't may ganon? Kapag nanaginip ka daw na meron kang mga coins na silver, ang ibig sabihin nun, magkakapera ka. Kapag nanaginip ka naman daw na ang coins na hawak mo ay gold, ay tumaya ka sa wedding o kaya sa loto, most likely mananalo ka. Kapag naginip ka naman daw na nahuhulog ka, ang ibig sabihin, huwag ka munang mag-i-invest sa kahit sino o sa kahit ano. Kasi mabibigo ka. Kapag nanaginip ka naman daw ng nalalagasan ka ng ipit, huwag kang mag-alala, hindi ibig sabihin mamamatay ka na agad. Unti-unti. Yun ang nakita ko yun ang narinig ko Kasi ang sabi, hindi naman daw agad-agad mamamatay ka, hindi ibig sabihin mamamatay ka, pero mag-iingat ka kapag sa panaginip mo daw, nabungi yung ngipin mo sa harap. Kasi ibig sabihin po pwede kang maaksidente at po pwedeng ikamatay. So ganun din. Ay, mainam pa pala'y bukal. Mainam pa pala'y walang ngipin. Walang mamamatay. Anyway, again, based on our gospel reading, isipin po ninyo, yung panaginip ni Jose ay maganda at malinaw. Bakit? Galing sa Diyos Pag galing sa Diyos, maliwanag yan. Sapagkat kung ito ay may kinalaman talaga sa ating kaligtasan, hindi naman magpapanaginip ang Diyos sa atin ng wala lang, ay, sige, gusto ko lang. Hindi. May sense yan. Kung yan ay may kinalaman sa ating kaligtasan, hindi na tayo mahihirapang intindihin pa yan. Ikaw ba? Kung may sasabihin ka sa isang tao na para sa kaligtasan nito, pahihirapan mo ba siya? Ay, meron ako sasabihin sa iyo. Naku, delikado buhay mo para sa kaligtasan mo. Ano yun? Pinoyhenyo muna tayo. Pinoyhenyo. Hindi. Sabihin mo na agad. Ganun ang Diyos. Maliwanag. Ngayon, kung medyo malabo. Naku, lilinaw yan. Paano lilinaw yan? Magtanong ka kung sin. Hindi. Tanungin mo ang salita ng Diyos. I-validate mo sa mga napag-aaralan mo sa Bible, sa mga naririnig mo, sa mga pagninilay mo sa banal na kasulatan. I-validate mo gamit ang something that is true, something that is beautiful, something that is just, something that is right. Banal na kasulatan. Sapagkat si Joseph mismo ang magsasabi, hindi si Joseph na naging tatay-tatayan ni Jesus. Hindi Joseph in the Old Testament. Si Joseph na nag-i-interpret ng mga dreams. Joseph the dreamer in the Old Testament. Okay? Siya mismo ang magsasabi sa Genesis 40 verse 9, tanging ang Diyos lamang ang nakapagpapaunawa sa atin ng mga panaginip. You see, kahit siya na expert sa pag-i-interpret ng mga dreams, ang sasabihin niya, ang Diyos lamang ang nakapag-i-interpret at makapagpapaunawa sa atin ng ating mga panaginip. Kaya mahalaga na tayo isang taong matuwid. Kaya mahalaga na tayo'y isang taong nakikinig sa Diyos at sumusunod sa Diyos. Tulad ni Saint Joseph. Mas maintindihan natin
mas mag-gauge natin ito galing sa Diyos. Pagtutunan ko ng pansin, ito hindi. Tulad ng iba ng mga panaginip. Tingnan po ninyo, ang sabi mismo ng ating Panginoong Jesus, sa John 10 verse 5, "My sheep know me. They don't listen to the voice of strangers." Nakikilala ko ng aking mga tupa. Kilala nila ang boses ko. Hindi sila makikinig sa iba. So napakahalaga na tayo ay namumuhay ng matuwid, namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Nung marinig ni Jose sa panaginip yung mensahe, hindi na siya nag-isip, galing ba ito sa Diyos? Hindi na siya nagtanong-tanong kung saan. Alam na niya, kilala niya ang boses ng Diyos. So dapat ganun din tayo para matiyak natin na ang ating panaginip man ng tulog o gising, ay galing sa Diyos. Kapag galing sa Diyos, ilista mo na, pagdasalan mo na lang, yan ay malulubos. Magkakatotoo yan. Dahil totoo na yan sa isip at sa puso ng Diyos. Bago magsimbang gabi, may nag-post ng ganito. Yung picture ng dating chapel natin, kung saan tayo nagsimula, sa ibaba, yung picture ng, simbahan. Nung una, hindi ko pinapansin yan. Bakit? Parang wala namang big deal. Bakit? Kasi ang alam ko, ito na ang second time nating magsimbang gabi dito. Yun ang alam ko. Ngayon, ang daming nag-share. Ang daming nagpo-post. May mga caption pa, "Praise God, hindi ako makapaniwala. Ang galing talaga ng Diyos. Proyekto ng Diyos." Medyo nag-isip na ako, bakit? Ano bang big deal? Second time na naman nating magmisa dito sa simbang gabi. Nagtanong-tanong na ako. At doon ko napagtanto, Father, ito ang first time. Ito. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Doon na ako kinilabutan. Doon na ako naiyak. First time. Pero akala ko totoo na nangyayari na ito. Sa isip ko totoo na nangyayari na ito. Hindi ko alam kung ito'y produkto lamang ng panaginip ko. Either tulog ba ako o gising ba ako? Kasi kahit gising ako noon, nananaginip ako na magmimisa rin tayo sa isang maayos, maaliwala sa simbahan. So come to think of it, kahit na ito'y first time pa lang nating magmisa dito, sa totoo lang, nangyayari na talaga ito. Bakit? Kasi ito man ay panaginip lang natin. Lalong-lalo na ako, tulog man ako o gising. Ang panaginip na ito ay galing sa Diyos na pinaisip niya sa atin. Pinapanaginip niya sa atin. At kapag galing sa Diyos, mangyayari, malulubos. I don't know with you, pero nang simulang mapaginipan ko ito, tulog man ako o gising, naniwala na akong mangyayari ang eksenang ito. Sapagkat ito ay hindi ko lang panaginip, ito ay galing sa Diyos at kapag galing sa Kanya, magkakatotoong talaga. Amen? Kaya, wag tayong matatakot na managinip. I understand, nagdadasal tayo. Pero sana, wag yung dasal na, kasi may naririnig akong ganun Magdasal ka nang hindi ka managinip. I-qualify natin. Magdasal ka para hindi ka managinip ng masama. Okay? Pero Lord, kung mananaginip ako, normal naman ang panaginip. Sana galing sa iyo. Yung paliwanag, yung mabuti. Yung plano mo para sa akin at para sa pamilya ko. Lalo na ngayon, Panginoon, na dami kong problema. Hindi ko alam kung saan pupunta ang lahat ng ito. Alam kong may maganda kang plano para sa akin. Ipapanaginip mo nga sa akin. Tulog man ako o gising. Kahit gising tayo, do not be afraid to dream. Yung managinip ka, gagaling din ako. Yung managinip o mangarap ka, maayos din ang pamilya ko. Titinurin ng anak ko. Titinurin ang asawa ko. Magkakasundo rin ang mga anak ko. Walang masamang managinip ng ganyan. Kasi kung hindi ka mananaginip, mangangarap ng ganyan kahit gising, baka bangunguting ka kahit gising. Sa dami ng mga problema na iniisip mo. And so, do not be afraid to dream. Kang takot managinip. Basta, tulad ni San Jose, maging matuwid, magpakabuti, para maging mabuti rin ang ating panaginip. At upang matulungan tayo ng Diyos, not just to interpret it, but also to realize it. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Kung dapat sana ang social media ay dapat mag-connect sa atin, siya pang nag-iwalay sa atin. Madalas ang kaharap ng tao, gadget, telepono, hindi ang kapwa-tao.
Magkatabi na lang, hindi pa magkapansinan. Mas madalas nakaharap ang gadget o telepono. Mas madalas mong hawak at hinahanap ang gadget, telepono, kaysa sa mahal mo. Mas interesado tayo ngayon sa buhay ng iba kaysa sa buhay ng mga tao sa atin ay mahalaga. And that's very dangerous. Kaya madalas sinasabi ko sa mga kaibigan ko, hindi tama. Sabihin nyo lang nangihimasok ako. Pero naniniwala ko hindi tama na meron kanyang kanyang TV sa kwarto. Dapat isa lang yung lugar na may TV at doon nagsasama-sama kayo. Father, iba ang gusto ko. Iba ang interest niya. Di magbigayan kayo. And you'll realize, mas lalalim ang relasyon ninyo kapag yung gusto niya, ginusto mo, and vice versa. Father, may sinusubaybayan ako. Anong gusto mong subaybayan? Buhay ng iba o buhay ng mahal mo? Buhay sa pelikula na hindi naman totoo? Kaysa sa totoong buhay ng mahal mo? In connection with this, sinasabi ko rin, dapat pag kumakain, walang cellphone. Kahit pa naka-silent mode yan, sinisigurado ko sa'yo, pag ilaw niyan, pag vibrate niyan, tumitingin ka rin dyan, di ba? Parang kinakatika at marami sa atin talagang kinukuha, binabasa. Kaya kapag may cellphone ka habang kumakain ka, kasama mo yung pamilya, parang sinasabi mo, mas mahalaga kaysa inyo yung concern ng teleponong ito. Kapag nagbe-bless ako ng bahay, sa mga nakapagpa-bless sa akin ng bahay, pansinin po ninyo, pinagdarasal ko yung dining area. Lord, basabasan mo po ang hapagkainan na ito upang sa silid nito yung magkatipon ng pamilya, kasama ko minsan ng kanilang mga kamag-anakan at kaibigan, upang sana'y maglaan sila ng panahon, hindi lang para kumain, kundi para magkamustahan, magkwentuhan, upang mas lumalim pa ang kanilang samahan. May trabaho ka, may negosyo ka, nag-aaral siya, may kaibigan ka, may kabarkada siya, kailan kayo pwedeng magkasama-sama? Kapag uuwi na lamang kayo sa gabi, o so kailan yon? Kakain! At least once sa isang buong araw, yung hapunan, bago kayo maghiwa-hiwalay, bonus na lang yung magnunood pa kayo ng TV magkakasama. At least yung pagkain. I tell you, marami ang nawawala sa atin. Marami. Kami dati, hindi namin nakasanayan yan eh. Sabi ko, hindi pwede yon. Nakakasanayan natin, hindi porke okay tayo, walang nababawas. Walang nawawala. May nawawala. Kaya, minsan mag-disconnect sa social media para makakonect sa mga taong sa atin ay mahalaga. Huwag tayong masyadong mag-worry, paminsan-minsan na tayo offline sa social media para maging online tayo sa buhay ng mga taong sa atin ay mahalaga. Pansinin po ninyo yung sinabi ng Diyos. Ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan nyo siya, listen to Him. Palagay ko ang sinasabihan niya, sa puntong yon, si Pedro, Santiago at si Juan. Napansin niyo po ba, nang sinasabi ko kanina, yung halaga ng presensya, ang sinabi ko yung presensya ni Moises, ni Elias, at ang Diyos Ama. Hindi ko sinabi yung presensya ni Pedro, Santiago, Juan. Sila yung kasama ni Jesus na umakyat ng bundok. Bakit hindi ko sinama yun kanina? Kasi nandun nga sila, pero absent-minded sila. Nakakita niyo sinabi ni Pedro, hindi niya alam yung sinasabi niya. Hindi talaga siya nakikinig kay Kristo. Imagine how painful it was for Jesus. Hindi lamang niya minsan ipinaliwanag sa kanila ang kanyang napipintong kamatayan. Pero until the very end, hanggang sa ito'y mangyari na, hindi nila naiintindihan. Bakit? Dahil malabo ang eksplanasyon ni Kristo? Hindi! Dahil ayaw talagang makinig ng kanyang mga disipulo. Ayaw nilang pakinggan si Kristo. Ayaw nilang unawain si Kristo. Madalas ganyan tayo. Kasama ko naman siya. Katabi ko naman siya. Hindi porke kasama ka, nandun ka. Hindi porke kasama ka, nararamdaman ka. Dapat makinig ka rin sa Kanya. Pakiramdaman mo siya. Sa pakikipag-usap ganon, lalong-lalo na kapag may problema ang tao. O di ba madalas parang tayo si Pedro. Nagsasalita yung tao, may kinoconstruct na tayo agad na sasabihin sa tao. May bias na agad tayo. May judgment na agad tayo. Humihintay ka lang, makapag-bat-in ka. O kaya kahit tapusin mo, ito sasabihin mo, ito dapat mong gawin. Napakasimple ng problema mo, pinalalaki mo. Napakaraming may malalaking problema dyan. Ano ka ba? Nakita mo na? So hindi mo talaga siya maunawaan dahil hindi ka naglalaan talaga ng panahon upang siya'y pakinggan. Tapos iisipin mo, nakatulong ka, na-solve mo yung problema. At sabihin mo sa asawa mo, huwag ka nang mag-alala, nakausap ko na yung anak mo. Nakausap mo nga ba talaga? Kinausap mo, nagsalita ka. Pero ang tamang pakikipag-usap, hindi pagsasalita lang, more on pakikinig ang pakikipag-usap. Because listening is an act of love.
Tanggalin mo ang isang tenga, pagdugtungin mo, mabubuo mo puso. Sapagkat ang tunay na pakikinig, hindi papasok dito at lalabas dito. Pagpasok dito, dapat dumiretso sa puso. Pinakikiramdaman mo, may malasakit, may pagmamahal. So that listening will really be an act of love. It's an act of love kasi mahirap makinig. Mas madaling magsalita. Salamat kung na-appreciate nyo yung mga sinasabi ko at yung paraan kung minsan ng pagsasabi ko. Pero sinisigurado kong mas ma-appreciate nyo ako bilang tao at bilang pari ninyo. Kapag uupo ako sa harap mo at pakikinggan ko lang, kahit 1 oras, 2 oras yung story ng buhay mo, yung problema mo, yung mga aspirations mo, yung mga struggles mo, dun mo ma-appreciate si Father Fidel bilang tao at bilang pari mo. Sapagkat yun ay pagkasabi ko sa iyo, I care for you. Nandito ako para sa iyo. And people long for that because people long for love. Mas madali nga namang i-take yung natural calamity kaysa man-made calamity. Yung problemang hindi mo talaga maiwasan. Kahit iwasan mo, nandyan yan eh. Dumarating yan eh. At hindi yung problemang hindi iniiwasan. Yun bang problema na gawa ng tao? Yun bang problema na pwedeng wala naman dapat? At hindi maranasan ng pamilya. Kung ang bawat miyembro nito ay magpapakatino lang. Naisip ko nga, base sa aking mga nakakausap madalas, sa counseling, kapag may mga nagko-confide sa akin, may mga malalaking problema, iba yung nakikita kong mukha ng mga may sakit, ng mga halimbawa na sunugan, ng mga halimbawa na nagkakaproblema sa trabaho, sa negosyo. Iba yung nakikita kong mukha nila. Yes, malungkot. Yes, stress. Pero para bang manageable pa. Kumpara sa stress, sa sadness, ng mga niloko ng asawa, ng mga may pasaway na anak, sinasagot sila ng kanilang anak, ng mga may walang utang na loob na kapatid o kaya anak. Iba yung sadness, iba yung stress sa kanilang mga mukha, sa kanilang mga mata. Para bang pinagtakluban ng langit at lupa talaga. Iba naman talaga yung problema na ibibigay ng ating pamilya. Permis kong sinasabi sa aking mga kapatid bilang kanilang panganay, basta magmahalan tayo, puro kami lalaki. Basta huwag ka kagawa ng problema. Yun lang, ayos na. Yun lang, malaking bagay na. You see, brothers and sisters, di ba, madalas kapag nakakabasa tayo ng kaharian o sa kasaysayan o kaya ng kaharian sa mga napapanood lang, malaking bagay yung hindi makapasok sa periphery, sa kaharian, sa kingdom yung kalaban. Talagang gagawin ng lahat para ma-defend yung mga lagusan. Kasi kapag nakapasok ang kalaban, ay matindi. Yun ang simula ng pagbagsak ng kaharian. Kaya gagawin ng lahat, wag lang makapasok ang kalaban. Delikado yan. Pero mas lalong delikado kung ang kalaban ay magmumula na sa loob ng kaharian. Kung ang makakalaban ay kapwa sundalo, kapwa kawal, kung ang makakalaban, makakaaway ay miyembro ng pamilya, member of the kingdom, sa pamilya, naku, mas lalo na. Hanggat hindi nahaayos yung conflict na yan within the kingdom, abay kahit matitibay yung mga bakod na yan, unti-unti, babagsak yan. Sapagkat internally, nangyayari yung problema. At mas matindi yan. Hindi ba't yan ang minsan nasabi ng ating Panginoon sa Lucas 11:17? Babagsak ang bawat kaharian kapag ang mga mamayan ay naglalaban-laban. Babagsak ang isang sambahayan kapag ang mga miyembro ay nag-aaway-away. Tandaan po natin mga kapatid, ang ating mga komunidad, sa mga madre, ang ating komunidad, sa pamilya, ang ating mga pamilya, ating kaharian. Kailangan pagtibayin natin yan. Ang tahanan, ang siyang ating takbuhan, place of refuge natin yan. Yan ang ating kaharian. So dapat pagtibayin natin yan. Hindi ko sinasabing tibayan ng mga pintuan. Siyempre, enough security will be good. Mga bakod pataasan, ang mga bahay, dapat well secured. Tama yan. Pero ang sinasabi ko ay, have God as a center of your relationship. Laging magdasal, laging magsimba at sumunod lagi sa Diyos. Maliwanag ang sinasabi ng Salmo 127, maliban na ang Diyos ang siyang nagtayo ng bahay. Ang tinayong bahay ay walang tibay.
sa kaparehas na pagtuturo, ang sabi rin ng ating Panginoon sa Mateo 7, ang matalinong tao ay nagtatayo ng bahay sa ibabaw ng bato at hindi sa ibabaw ng buhangin lang. So dapat, ang Diyos ang laging maging sentro ng ating samahan. So kung ating tahanan ang siyang ating magiging munting simbahan, ang siyang magiging mga munting kaharian ng Diyos sa ating buhay, dapat pagtibayin natin yan sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Panginoon at ng matibay na relasyon sa Kanya. Kaalinsabay nito, yung pagmamahalan sa bawat pamilya, yung unawaan, yung patawaran, yung ginagawa o yung ginawa ni Pope Leo the Great, yung maging daan ng pagkakaisa sa bawat pamayanan, lalong-lalo na nga sa ating tahanan. Iyan ang siyang magpapatibay. Yan ang siyang mas magpapakinang ng mga miss bilang ilaw ng tahanan. Yan ang mas magpapatibay ng mga mister o mga husband or mga ama bilang haligi ng tahanan. Yun ang magpapatibay sa bawat tahanan. Meron akong nabasa kanina lang sa FB. Ang sabi ay ganito, ipaparephrase ko na lang yung iba. Sabi ganito, be with someone you can call home. Your partner, paraphrase natin, your sibling, your child, your parent should be your safe zone, your happy place, your calm in a storm, someone you can count on. Life could be tough and chaotic sometimes. It's best to have someone who will always be there for you, someone who will motivate you and guide you, someone who will champion your growth, someone who cares about your peace of mind, someone you can call home. Sapagkat para saan pa sasabihing home, tahanan, ang bahay na ating tinutuluyan, kung hindi ka naman dito tatahan, kung ito'y magiging lugar para tayo umiyak lang. Kaya nga sinabing tahanan, ito'y lugar na dapat tayo ay tumatahan. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Kung lahat ng miyembro ng pamilya mo responsible, ganda nun. Kung pareho kayo ng pangarap ng asawa mo para sa mga anak ninyo, at dahil dito, mas malaki man ang sweldo mo sa kanya, at least nagsisikap siya para maabot ninyong pareho, teamwork, ang pangarap ninyo para sa inyong pamilya. Yung wala siyang bisyo, yung hindi siya magna-number 2, yung walang magiging mga balakid sa pagkasama ninyo. Ganda nun. Kung ang lahat ng mga anak mo nagsisikap talagang mag-aral, kung hindi mo na masyadong bumabarkada, at kapag nakapagtapos ay tutulong sa'yo, sa mga kapatid nito. At kung magpamilya man ay hindi naaasa sa'yo, hindi man makapagbigay, hindi na lang kukuha mula sa'yo. Kung nandun ang suportahan ng mga magkakapatid, ng mga anak mo, napakalayo na sana ng narating ng pamilya ninyo. Sabi ko kanina, after 500 years of Christianity, is this the quality of life that we expect and that we deserve? After 500 years, kamusta naman yung million years mo ng paghihintay, ng pagiging responsible ng iyong mga mahal sa buhay, upang tumulong sana, upang magbago sana, upang mag-ambag sana, kahit kaunti lang. Tagal na, di ba? Hanggang ngayon wala pa. Sakit sa bangs. Kasi hindi yan yung in-expect mo. By this age, by this time, ito na yung pangarap mo. Dapat ito na yung narating ng pamilya ninyo. Ba't wala pa? Kasi may setback. May hindi sumuporta. May hindi gumawa ng responsibility niya. At hindi mo deserve ang buhay na ito sapagkat sa dinami-dami ng ginawa mo at sinakripisyo mo. Kung ganun din ang ginawa niya at sinakripisyo niya, ang taas na ng narating ng inyong pamilya. I feel for you. Marami kong na-encounter na ganito. Pero isa lang ang payo ko sa kanila at sasabihin ko din sa'yo. Do not give up. Don't give up on your dream for your family. Father, iniwan ako ng asawa ko. Father,
irresponsable yung mga anak ko. Ano bang pangarap para sa pamilya? Your family cannot afford anymore to have another setback. Kung naging irresponsible siya, huwag mong gayahin. Kung naging unfaithful siya, huwag mong gayahin. Kung naging selfish siya, huwag mong gayahin. May katulong ka pa. Sino? Ang Panginoon ang siyang nagbigay ng pangarap na yan sa iyo. Ini-encourage ka niyang magpatuloy, tutulungan ka niyang maniwala ka. Alam mo yung kantang, if we hold on together, I know our dreams will never die. Don't let your dreams die. Hold on to God. At kung ano ang kakulangan ng iba, pupunan niya. Kasi hindi siya papayag na mauwi sa wala ang lahat ng pangarap niya para sa inyong pamilya. Kung ayaw nila, sumikik. Pero, at the end of the day, and even at the end of your life, wag mong sisisihin ang sarili mo. Kung ito lang yung naabot mo para sa pamilya mo, kung hindi mo fully at kung hindi mo agad naabot ang pangarap mo para sa pamilya ninyo. Bakit? Nag-iisa kayo. You can only do much. Lalo pa kung may tumalikod sa responsibilidad nila. Basta ang mahalaga, gawin mo ang iyong tungkulin. At gawin mo rin ang tungkulin na iniwan ng iba hanggat kaya. Tama po, pwedeng hindi kumpleto ang resulta, po pwedeng maging kulang ang suporta. Pero ang mahalaga, lumaban ka ng sobra. Ilalagay ka ng Panginoon sa sitwasyon kung saan mas lalo ka pa niyang ibe-bless. Basta, naging karapat-dapat ka sa mga naunang blessings niya. At tulad nung may minisahan ako kagabi, 90 plus years old na si nanay, maaga siyang nabiyuda, pinaguyod niya ang lahat, marami silang mga anak mag-asawa. And accomplished na lahat sila. Mga anak na kakatuwa. Sabi ko dun sa misa ko, pasalamatan niyo ang Diyos dahil blessed kayo. Pero pasalamatan nyo rin ang nanay nyo sapagkat dahil sa Kanya, yung mga blessings ng Diyos na doble, na triple, dumami ng dumami dahil naging tapat na katiwala ang nanay ninyo para sa pamilya ninyo. Ipinagkatiwala kayo ng Diyos sa Kanya, naging mabuti siyang asawa at ina. Kaya dumami yung biyaya ninyo, hindi nyo maaabot. Yung naabot nyo ngayon, kundi dahil sa nanay ninyo. Yes! Blessing yan ng Panginoon. Pero kung wala ang nanay ninyo, hindi mo mas ma-enjoy yan ngayon. Kaya kapatid, blessed man ang pamilya mo ngayon, ano man ang problema, yan ay dahil sa Panginoon. Pero yan din ay dahil sa iyong partisipasyon. Kaya, kahit feeling mo ikaw na lang lagi ang nagdadala, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kasi ikaw talaga yung sikreto kung bakit yung biyaya dumadaloy mula sa Kanya at napupunta, nagsasanga-sanga sa iyong pamilya. Paano na lamang sila kung bibigay ka? Ha? So, isipin po natin yon, ha? Na yung mga blessings na nare-receive natin, ito ay jumping board pa for more blessings. Provided, maging katiwa-tiwala tayo, mas maging mabuti tayo, mas isipin natin ng ating kapwa-tao, ang ating pamilya, mas maging matyaga, mas maging masakit, mas maging mapagmahal tayo. Mas lalo pa yung mga blessings na yan, maniwala ka. Tama! Ang blessings naman ay walang kondisyon. Pwede naman tayong bigyan ng blessing ng Panginoon nang walang man's participation. Pero doon mas nagmumultiply yung blessing na yun. May mga blessings kasi ang Panginoon na hindi niya ibibigay sa iyo hanggat hindi ka pa handa dito. Ikaw ba na magulang, magbibigay ka ng tunay na kotse sa anak mo? Kung 12 years old pa lang ito, adik ka? Siyempre, dapat mag-mature muna siya, di ba? Magsanay muna. Ganun ang Diyos. Ganun ang Diyos. Mas marami siyang blessings na ibibigay provided na ready na tayo. Yes, I know this somehow sounds not so great. Halimbawa, sa mga taong ready na, sa mga biyaya na hinihiling nila, pero hanggang ngayon hindi pa rin nila makuha. Halimbawa, yung biyaya ng anak. Lord, tagal na po namin walang anak. Kahit isa lang po sana, Lord. Kahit isa lang. Please lang. Halimbawa, yung biyaya ng kalusugan, Lord, gumaling na po sa anak ko.
yung mahal ko para maayos ko na yung pamilya ko, magawa ko na yung mga gagawin ko. Lord, ready na ako para sa biyaya na ito. O kaya yung biyaya ng asawa, Lord, ano pa bang ire-ready ko? 45 na ako. Mahirap yun. Yung readiness, nandun na eh. Bakit wala pang blessing? Bakit wala pang grace? Kapatid, ang dasal ko, makuha mo pa rin yung mga grace na yan. Yung mga gusto mong yan. Pero hindi man, tandaan mo, ang mga blessings ay hindi lang mga yan. Tandaan mo, ang Diyos din ay madiskarte, maparaan sa mga blessings na sa atin ay Kanyang inilalaan. Hindi ka man niya mapagbigyan sa isa o dalawang blessing, babawi siya sa ibang mga blessings. And more than all these blessings, sana ang masilingin natin ay ang Kanyang abiding presence na maramdaman natin. Hindi lamang yung mga biyaya na ating hinihiling, kundi siya na source of all these blessings. At mangyayari yon kung kahit wala tayong hihilingin, magdarasal at magsisimba pa rin. Mangyayari yon lalong-lalo na kung kahit hindi pa rin natin nakukuha, matagal na ang ating hinihiling, tayo ay magdarasal, magsisimba, at sasampalataya pa rin. Kasi doon, pinapakita mo na sa Kanya eh. Mahalaga yung mga hinihiling ko. Pero mas mahalaga na maramdaman kita, Lord, dito. Napakahalaga nun! Kasi darating ang pagkakataon. Ano man ang mga blessings natin sa buhay, iiwan natin lahat yan. Kapag nasa bani ka na ng karamdaman, makikita mo ang pinakamahalaga. Hindi ang lahat ng ito, kundi ang source ng lahat ng ito, si Kristo dapat nasa puso ko. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Father, kanan-knockdown ko lang, kadadapa ko lang, parang walang katapusan, tapos patuloy ang paglaban. Parang hindi ko na mayaayos ang lahat ng ito. Nananahimik ako, dumating kayo, nagpadasal kayo, nang hindi nangyari, sisihin mo pa ako. Ano man ang problema mo ngayon, hindi ko sasabihin, ayos yan. Pero sasabihin ko sa iyo, nasa maganda kang okasyon para magbilagro at maghimala sa buhay mo ngayon ang Panginoon. Walang mangyayari kung lahat kayo mag-give up. Dapat may lumaban. Huwag mong kalituhan yung pagkapagod mo at huwag mong isipin na wala ng pag-asa mo. Habang may buhay, may pag-asa, buhay ka pa, may pag-asa ka pa, napapagod ka lang. Sapagkat yun ang ginagawa sa iyo ng demonyo eh. The devil knows he cannot take you out. Hindi kanya kayang patayin. Bakit? Hindi naman siya nagbigay ng buhay mo eh. Unless isuko mo ang buhay mo sa kanya. The devil knows very well he cannot take you out. Kaya ang ginagawa niya, he is wearing you out. Pinapagod ka niya. Para mawalan ka ng pag-asa. Eh ano ang sabi ng Panginoon? For those who are tired and weary, come to me. I will give you rest. Darating at darating tayo sa mga problema concerning our family. Pag dumating yan, isipin mo yung sermon na ito, ha? Kasama mo ang Diyos na nangangarap na iayos ang problema na yan. Ano ang pangarap mo? Sa sarili mo, para sa mga taong mahalaga sa'yo. Handa ka naman bang magsakripisyo para matupad ang pangarap na ito? May mga tao kasi na hanggang pangarap lang. Sabi nga nila, libre ang mangarap, walang bayad. Yun tayo eh. Kaya nangangarap halos lahat. Pero pag kinakailangan na maghirap, ayawan na. Ang nakikita mo lang, yung maganda ng estado ng taong hinahangaan o baka nga kinaiinggitan mo pa. Kasi successful na siya, fulfilled na siya. Hindi mo nakikita yung mga sakripisyong binata niya, maabot lamang sa tulong ng Diyos ang estadong kinalalagyan niya. Narinig po natin sa ating mga pagbasa, ang pangarap ng Diyos sa atin noon pa manguna. Ano? Ang maligtas tayo. Kaya ginawa niya ang lahat para dito. Nandiyan tayo'y nilikha niya, nandiyan tayo'y tinubos niya ng sariling buhay pa niya, ng pagkakatawang tao niya. Nakita niyo na, kapag ang Diyos ang nangarap, hindi lang dahil makapangyarihan siya at kaya niyang gawin ang lahat, talagang tinatrabaho niya, pinagsisikapan niya para matupad niya. That is why, kapag siya ang nangarap, pwedeng maantala, pwedeng magkaaberya along the way. Pero sa huli, mangyayari pa rin ang dakilang kalooban niya.
Ito ang dapat na magbigay sa atin ng pag-asa para sa ating mga pangarap. Lalo na kung maiaalay natin ang pangarap natin sa pangarap ng Diyos para sa atin. Ito ang dahilan kapag may nagpapapray over sa akin with the intention, halimbawa, Ader, pray over nga, eleksyon, manalo sana ako sa eleksyon. Father, pray over para po makapasok ako sa trabaho na gusto ko, para mag-boom yung negosyo ko. Father, pray over para makapag-abroad ako. Father, something like that. Marinig man niya o hindi, talagang sinasabi ko sa panalangin ko kapag pinipray over ko yung mga taong kanyan. Ganito, Panginoon, matupad sana ang pangarap mo para sa Kanya. Ayun, lumalagay ako sa sigurado. Mahirap nang mag-pray over sa inyo. Masisi niyo pa ako. Pray over ako, hindi ako nanalo. Hindi ako nakapasa. Denied ako. Hindi ako nakapasok sa trabaho. Hindi nag-boom yung negosyong gusto ko. Nananahimik ako, dumating kayo, nagpadasal kayo, nang hindi nangyari, sisihin mo pa ako. Doon ako sa sigurado. Hindi sa pangarap mo, kundi sa pangarap ng Diyos para sa iyo. Sapagkat kung pangarap mo lang, kung pag-isikap mo lang, hindi mo maabot ang pangarap mo. Maabot mo man, hindi mo maabot ang tunay na kaligayahan para dito. Pero kapag pangarap ng Diyos sa iyo ang pinag-usapan, ilista mo na, siguradong mangyayari, maniwala ka. At kapag nangyari, siguradong mararamdaman mo yung kapayapaang sinasabi ng Panginoon ipagkakalob sa iyo. Kapayapaang hindi maintindihan ni numan. Kapayapaan dahil natupad sa buhay mo ang pangarap ng Diyos para sa iyo. Sapagkat yun ang mas makapagpapasaya, mas makabubuti, hindi lang sa iyo, kundi sa mga taong nakapaligid at maapektuhan ng buhay mo. Pero dapat, magsikap ka pa rin. Dapat, magtrabaho ka pa rin. Dapat, magpakabuti ka pa rin. Dapat, magdasal ka pa rin. Hindi dahil nakadepende sa lahat ng ito ang pagkatupad ng mga pangarap ng Diyos para sa atin. It's just that we must show to God that we are willing. Kasi kahit gusto niya at ayaw naman natin o hindi tayo worthy, bakit niya ibibigay sa atin ang pangarap niya para sa atin? Di ba? Pero wag ka. Pag natupad ang pangarap niya para sa iyo, dahil nagsumikap ka rin, pinakita mong gusto mo, yun ang makabubuti at makapagpapasaya sa iyo. At sa mga taong maapektuhan ng buhay mo, as I said. Tingnan po ninyo sa halimbawa na ipinakita ni Justin Brownlee. Di ba? Intindi? Tindi ng ginawa niyan. Huwag na lang natin pag-usapan muna yung kontra Jordan. Kontra China. Iba. Nakalain mo, ang tindi nung tambak sa atin, nahabol natin, nag-spearhead siya. Tapos yung less than 2 minutes, lamang pa ng 7 ang China, home court pa nila. Akalain mong sunod-sunod yung puntos ng taong yan? Including that game-winning 3, game-winning basket. Boom! Patay. Sabi nga nung maraming mga Pilipino, dapat gawin na yung national hero. Dapat ipagpagawa na natin yan ng rebulto. Naturalized player natin yan bilang Pilipino, ha? Pero alam po ba ninyo na hindi yan ang una niyang pangarap? Ang una na talaga niyang pangarap ay makapag-NBA talaga. Nag-try out siya? Yes, hindi lang minsan. Couple of times, pero hindi pinalad. Kasi masyado raw yatang maliit yung height niya sa height na hinahanap na forward sa NBA. Kaya dito siya sa atin napadpad. Pero pwede ba nating sabihin sa kasamang palad? I don't think so. Kasi kung pag-uusapan, kasikatan, I think kung naging NBA player siya, mas marami mas sikat kaysa kanya. Ngayon, talaga sikat siya. Pag-usapan pera, palagay ko, mas malaki ngayon ang kinikita niya sakaling naging NBA player siya. With all the favors na binibigay sa kanya, inaalagaan talaga siya. Lalo na ng Barangay Ginebra. Ngayon pa, ng buong Pilipinas pa. At kung naging NBA player siya, pwedeng ang magmahal lang sa kanya, isang estado lang sa Amerika, New York, Indiana, parang ganun lang. Pero ngayon, mahal na mahal siya ng buong bayang Pilipinas. So pwedeng hindi nangyari yung unang pangarap niya, pero ang tinupad ng Diyos ay ang mas magandang pangarap niya para sa taong ito. Yan ay dahil nagsikap pa rin siya, nagtiyaga pa rin siya, he did not give up. Nanampalataya pa rin siya. Yun ang sinasabi ko bilang follow-up na payo dun sa mga nagpapapray over sa akin. Lagi ko sinasabi, basta brad, basta sister, ano man ang mangyari ha, magsikap ka pa rin, magtiyaga ka pa rin.
Magdasal ka pa rin, sumampalataya ka pa rin. Pasasaan ba't matutupad ang magandang plano ng Diyos para sa'yo? Tama namang mahirap yung payong magsikap ka pa rin, magsiyaga ka pa rin. Lalong-lalo na kung nabigo ka, nasaktan ka, nagka-problema ka pa. Ang hirap ng payong ganyan. Pero kung iisipin mo naman, meron bang nanalo nang hindi mo na nabigo? Meron bang nasarapan, naligayahan sa buhay nang hindi mo na nasaktan? Meron bang nagtagumpay nang hindi mo na nakaranas sa mga problema sa buhay? Mars, wala. Parte ng buhay ang pagkakasakit, ang sakit, ang pagkabigo, ang problema. And besides, kung papansinin po ninyo sa Bible, halos lahat ng himala napangunahan ng isang matinding problema. Bago ang himala, may problema muna. The earth was a formless wasteland. Walang forma ang mundong ito, palot ng kadiliman. Di ba problema yan? Ano nangyari? Nilikha ng Diyos ang sandaigdigan. Ano yan? Himala yan. Problema, himala. Nagkasala ang tao. O hindi ba problema yan? Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kaya nagkatawang tao si Kristo para iligtas tayo. O hindi ba milagro yan? Problema ng kagutuman, kaya himala siyang nagpakain. Problema ng pag-aalipin ng diablo, kaya himala niyang pinagtabuyan ang mga diablo, ang mga demonyo. Himala na kakalingan dahil may problema ng karamdaman. Problema ng pag-aalburuto ng dagat, kaya may himala ng pagkakalma ng dagat. O hindi ba't problema na namatay siya, pinatay siya? Ano nangyari? Ang himala ng muling pagkabuhay niya. Bawat himala, napapangunahan mo na ng problema. Bawat milagro, may nauna munang matinding pangangailangan ng tao. Kaya kapatid, ano man ang problema mo ngayon, hindi ko sasabihin, ayos yan. Pero sasabihin ko sa iyo, nasa maganda kang okasyon para magmilagro at maghimala sa buhay mo ngayon ang Panginoon. You see, wala namang maling ma-knockdown. Sabi ko nga, parte ng buhay yan. Ang mali, manatili kang down. Sige nga, sa paglalarawan na lang, nakakita ka na ba ng boksingerong matapos ma-knockdown, hindi na tumayo? Hindi na bumangon? Walang ganon. Kung merong ganon, iba na yon. Patay na yon. Delikado na yon. Lahat ng boksingero, kahit ma-knockdown, tumatayo para makabawi. Hindi man sa boxing muli kapag nabilangan na, kundi sa ibang bagay sapagkat alam niya, tatayo at tatayo siya. Hindi lang boxing ang buhay. Marami pang mga laban na kung dapat pagtagumpayan at kung pwedeng mapaglabanan, mapagtagumpayan sa aking buhay. Ganon din sa buhay. Kung ma-knockdown ka, niloko ka, hindi lang yan ang buhay. May sakit ka, hindi lang yan ang buhay. Hindi nag-boom yung negosyo, yun lang ba ang negosyo? Hindi ka napasok sa trabaho, yun lang po ba ang trabaho? Yan lang bang taong yan ang makapagpapasaya sa'yo? At hayaan mong uminog dyan ang mundo mo sa pagkatalo, pagkabigo, sa problema ang naranasan mo? Amon, na-knockdown ka, do not stay down. Laban! Father, ka-knockdown ko lang, kadadapa ko lang. Parang walang katapusan, tapos patuloy ang paglaban. Parang hindi ko na mayaayos ang lahat ng ito. Sino bang nagsabi sa'yo, lahat ay tapusin mo, lahat ayusin mo? Masyado ka lang nabibigatan kasi iniisip mo na yung 10 years from now, 5 years from now. Iniisip mo na agad, dapat magkaganito, dapat maayos to, dapat maayos yon. One at a time. Kung ano lang muna yung kaya mo. Sapagkat ang Diyos ang siyang magpupuno ng kakulangan mo. Siya ang aayos. Siya ang magtatapos ng lahat. Basta huwag kang mag-give up. Alam niyo sa Bible, may digmaan dun sa Old Testament. Hindi ito fiction, nangyari talaga ito. Pinapangunahan ni Gideon ang mga Israelita. Ang kalaban nila, mga Madianita. Ang mga Madianita, ilan? Kunti lang, 135,000 lang naman. Ilan naman sina Gideon at ang mga Israelita ang piniling bayan ng Diyos? 32,000. Kontra sa 135,000 ng mga Madianita. Pero ang susurpresa, alam ninyo, nang mag-report si Gideon sa tunay na Diyos kay Yahweh. Sabi niya, Mosing, makikipagdigma tayo. Ang kalaban po natin, 135,000. Parang gusto sabihin siguro ng Diyos, alam ko. Tayo po ngayon ay 32,000. Alam niyo, sabi ng Diyos kay Gideon, sobrang dami niyo. Magbawas kayo. Kaya nagbawas sila. Yung 32,000, naging 10,000 na lang. Nag-report si Gideon sa Diyos, Lord, we only have 10,000. Alam niyo, sabi ng Diyos, marami pa rin yan. Magbawas kayo. Palagay ko, hindi na nagbawas si Gideon. Kusang nabawasan na lang eh. Ako man yun. Laban natin, 135,000, tayo 10,000 lang. Bahala kayo dyan.
Kaya yung 10,000 naging 300 na lang. Nang sabihin ni Gideon sa Diyos, Lord God, we only have 300 men. Alam niyo sabi ng Diyos, very good. Very good. Siguro iniisip ni Gideon, bibigyan ako ng missile nito, bibigyan kami ng mga rockets nito, bibigyan kami ng mga tangke nito. Kapatid, wala pa noon kang mangarap ng ganyan. Kaya ano yung binigay na kasangkapan sa kanilang pangdigma? Ay nako, eto, torches, jars, trumpets. Kung ikaw yung kasama ni Gideon, 300 lang kayo kontra 135,000, yan ang gamit nyo. Anong isipin mo? Ano tayo magpa-party? Pang night party, pang beach party, yung mga gamit na yan But as I said, hindi fiction yan. Nanalo sila na 300 men. Alam nyo ang dahilan ng Diyos, nasa Bible, kung bakit ganun lang ang number nila at ganun lang din ang gamit nila. Ayokong pag nanalo kayo, isipin ninyo dahil sa inyo. Gusto ko pag nanalo kayo, ang lagi niyong isipin, ako ang nagpanalo sa inyo. Kasi gustong iparamdam ng Diyos ni Yahweh kay Gideon at sa mga Israelita yung pinaramdam at sinabi niya kay King Josaphat sa 2 Chronicles 20:15, do not be afraid of your vast enemies, for the battle is not yours, it is mine. Huwag kayong matakot sa dami ng kalaban ninyo sapagkat ang laban na ito ay hindi nyo laban, ito ay laban ko. Kaya wag mong isipin, paano mo maayos? Paano mo matatapos? Bahala ang Diyos. Basta, gawa ka ng karampatang pagkilos. Do not give up. Magsikap ka pa rin kung ano lang yung kaya mo. Ano ang laban mo ngayon? Laban ng kalusugan mo? Gusto mong gumaling? Sa palagay mo, ayaw kang gumaling ng Diyos? Meron bang magulang na nakatitiis sa anak na naghihirap? Na ayaw gumaling ang anak? Sige nga. Gusto mong magkasundo muli kayong mag-asawa? Okay? Meron bang Diyos na ayaw magkasundo ang mag-asawa? Siya ang nagpag-isa sa inyong dalawa? Gusto mo na magbuo ang pamilya mo? Siyempre, mas lalong gusto ng Diyos. Gusto mong masolve ang problema mo, makapagbago ka ng buhay, magbago yung mahal mo, mas lalong gusto ng Diyos. Kaya kung yan ay iniisip mong laban mo, ang isipin mo, mas laban ng Diyos ito. Kaya hindi imposible ang himala at milagro. Ang hindi mo kayang gawin, ang Diyos ang gagawa para sa iyo. Do not give up. Nang in-interview si Coach Tim Cone, maliwanag ang sabi niya, hindi siya makapaniwala. Naging very honest siya. Last 2 minutes daw, nag-give up na siya. Totoo, nag-give up na siya. Hindi lang niya sinabi sa mga players niya. Sa loob-loob daw niya, hindi pwedeng manalo kami. Sigurado to, olats to, talo to. Tanggap na niya. Sabi nga niya, dagdag pa niya, akala ko, sa pelikula lang nangyayari ito. Nangyayari. Boom! Boom! Kaboom! Panalo! Eto ngayon ang itatanong ko sa inyo. Di ba sabi ko, do not give up para may himalang maganap? Nag-give up bakit may himala pa rin naganap? Sagot, siya mismo ang nagsabi, nag-give up ako, pero hindi ang mga players ko. Kaya may nangyaring milagro. Kapatid, si Coach Tim Cone lang naman ang winningest, pinakamaraming naipanalong kampyonatong coach sa kasaysayan ng PBA na give up. Darating ang pagkakataon sa buhay mo, sa dinami-dami ng problema ng pamilya ninyo, yung pinakamatalinong kilala mo sa pamilya, pinakamaysay sa pamilya, pinakamayaman, pinakamakapangyarihan, baka siyang magsabi, ayoko na, give up na, wala na tayong magagawa. Pag ganon, do not give up. Para may mangyari pa ring milagro, may himala pa ring maganap. Walang mangyayari kung lahat kayo mag-give up. Dapat may lumaban. Huwag mong kalituhan yung pagkapagod mo at huwag mong isipin na wala ng pag-asa mo. Habang may buhay, may pag-asa, buhay ka pa, may pag-asa ka pa, napapagod ka lang. Sapagkat yun ang ginagawa sa iyo ng demonyo The devil knows he cannot take you out. Hindi kanya kayang patayin. Bakit? Hindi naman siya nagbigay ng buhay mo unless isuko mo ang buhay mo sa kanya. The devil knows very well he cannot take you out. Kaya ang ginagawa niya, he is wearing you out. Pinapagod ka niya. Para mawalan ka ng pag-asa. Ano ang sabi ng Panginoon? For those who are tired and weary, come to me. I will give you rest. Alam ng Panginoon mapapagod ka. Alam niya.
Kaya yung demonyo, inuunahan na niya. Pag napagod ka, huwag kang lalapit sa demonyo. Mas lalo kang mawawala ng pag-asa, diskarte sa buhay. Lumapit ka sa akin. Bibigyan kita ng kapahinga sapagkat maginhawang dalhin ang aking pasanin. Father, teka. Sabi mo, bibigyan niya ako ng pahinga. Bakit bibigyan niya pa rin ako ng pasanin? Ganito. Ang pasaning ibibigay niya ay mas kaya mo sapagkat kasama na siya sa pagbubuhat nito. Alam po ninyo yung pamatok na nilalagay dito sa batok ng isang animal, halimbawa baka o kalabaw o asno, nasanay tayo dito sa Pilipinas na isa lang nakalagay, di ba? Isang hayop lang, nakalagay isang pamatok lang. Sa mga Israelita, si Jesus ay isang Hudyo. Dalawa yan. Dalawang animals yung nagdadala. So magkahugpong na dalawang pamatok. So in essence, sinasabi ng Panginoon, ito ang pamatok na ibibigay ko sa iyo. Karpintero ko, ako ang gumawa nito. Isang batok sa batok mo, isang pamatok, yung isang pamatok sa akin. At dahil mas malakas, mas makapangyarihan ako sa iyo, ako ang mas magdadala ng problemang ito. Basta, lumakad ka para madala kita sa pangarap ko para sa iyo. Yun lang. Yun lang hinihingi sa atin ng Diyos. Do not give up. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Lagi kong sinasabi, hindi ka buhay ngayon kung wala nang magandang balakin para sa iyo ang Panginoon. Lalong-lalo na when it concerns your family. Sa mga nagpapapray over, manalo sa eleksyon. Sa mga nagpapapray over, magka-asawa pa kahit may edad na. Sa mga nagpapapray over na magkapera. Sa mga nagpapapray over na sana matanggap sa ganitong gustong trabaho, mag-boom yung negosyo. Medyo hindi pa ako sigurado eh. Kaya yun ang sinasabi ko, matupad nawa ng Diyos ang maganda niyang pangarap para sa iyo. Hindi ko sigurado na yung pangarap mong negosyo, pangarap mong trabaho, pangarap mong manalo sa eleksyon, kung yan din ang pangarap niya para sa iyo. Pero isang bagay sigurado ko, pagdating sa pamilya, pagdating sa pagbabago, pagdating sa pagbabago ng mahal mo, pagdating sa pagkakasundo ng mga anak mo, pagdating sa pagnanais mong maayos ang pamilya mo, yun, sigurado ako, pangarap niya yun para sa iyo. Eh di ba, yan ang pangarap natin lahat. Di naman ng mga material na bagay kundi ang maayos na pamilya at mga mahal sa buhay. Darating at darating tayo sa mga problema concerning our family. Pag dumating yan, isipin mo yung sermon na ito, ha? Kasama mo ang Diyos na nangangarap na iayos ang problema na yan.